ito na. Ang issue naman sa Meralco. Nakaw, terrible yan. Nakabitin kung ano ang magiging desisyon ng Korte Suprema sa PRO na sinalabas ito para huwag makasingil. Ang sinuturin ang best ni Older Pigamak na pusato sa karagdagang singil sa kuryente. Ibig sa lahat, ano ang mangyayari? Ayun pero magre-reflect sa ating electric bill ng Meralco na mas mababa ang kanilang sisingilin. Pero pera. Magiging usapan after this at kapag nag-desisyon ang Korte Suprema in favor of Meralco, lahat dari tayo. Sa ngayon ay Enero, Pebrero, Marso, Abril, doon mararanasan ang mga sigwada ng pagkataas sa presyo sa singil sa kuryente. Pero meron din naman proposal ang Meralco na pinagkakan doon ay staggered basis o staggered treatment, usay-usay, gradually ang gagawin sa ito ay parang feeling softly ay alam natin yan mula sa kanilang tagapagsalita Meralco spokesman ito na siya 5 minuto 5 minutes makalipas ng alas 5 o alas 6 ng umaga 6:05 Mr. Joe Salvador. Good morning. Hi Neil, good morning at mga Tonyo, magandang umaga. Oo, anong unang ito na kayo kasi mga kasamahan natin, mga kababayan natin, consumers na meron sa kalisuhan, nagmasin naman po natin. Go ahead, Joe. Well, sa February, Neil, actually reduction itong mararanasan natin yung generation charge, no? Kasi sila siya nang binanggit namin, yung December, Enero, yun lang yung mga buwan na talagang sisipag sa passing rate dahil sa binanggit namin maintenance shutdown ng Malampaya Gas Facility planta na the house at the time on scheduled, nagkaroon ng mga unscheduled cost interruption, nagkaroon ng pressure para sa Western Bath. Pero ngayon more or less bumalik na tayo sa normal levels ng rate ng kuryente. Okay. Tapos doon naman sa of course yung pinag-uusapan na rates sa December, kasi po yun ay subject nung usapin sa kaso sa Korte Suprema. Kasi kailangan hintayin yung magiging final decision. Wala pa bang naulitin sila kung pag-decision niya ng Korte Suprema para malist yung PRO or ipatuloy lang ang pagkaya? O paano? Mahirap sa sihigil eh. They gradually wait. Siyempre, ano man ang mangyari doon, susunod tayo in terms of decision. Pero having said that, Jill, kami naman, siyempre, even in the past, sakaling, for example, itong Enero na which is also tackled nung oral argument. Magpa-file naman kami ng parang clarification kung how to go about yung implementation naman ng standard, no? Nadaan pa yan sa pagdinig, malamang dahilan sa hindi na nga na-reflect yan ng Enero. And at the same time, meron din kaming final na omnibus motion with manifestation sa Energy Regulatory Commission. Kung maaari i-move yung restrictionally moving considera ng Western Transport Fund nung November at December supply month. Para naman makita kung ano yung true cost mag-determine yung kuryente sa Western kasi kung talaga nagkaroon ng malaking pagsipas sa presyo. Baka sakali itong ating na omnibus motion manifestation yung rerun, no? Baka sakaling ma-determine kung ano ba talaga yung cost during that time. Kasi may mga plantang hindi nakapag-supply nung panahon yung spot market. Okay, so let's na para magkaroon ng idea sa mga pagkakinig. Yung binabalik mo na February reduction, pagbaba ang rate mo nila yung sisingilin na yung buwang ito. Magkano yun? Yes. Oo, may reduction siya kasi
naka-stroke freezing rate natin at 567. Yung actual generation charge na yung February is 554. So meron tayo yung generation charge na reduction na simulang 13 centavos per kilowatt hour. So yun mararamdaman na ngayon buwan yan. Yung dati magkano, tapos bababa mo sa magkano rin? 567 na-freeze na tayo doon after nung... Ano yung 5 pesos? Yes, 567 centavos generation charge. So ibang components yan sa bill natin eh. Sa generation charge. So ito yung halaga ng kuryente na napupunta sa tutungo dun sa mga nagsisimula kuryente, yung mga power producers. So yung pinakamalaking bahagi ng bill natin. Yun naman, alam mo, kahapon meron akong ginasa na sample ng electricity sa ere. Mas mataas talaga ang generation charge compared sa mga total consumption sa monthly billing general. Tama po. Yun yung pinakamalaking bahagi talaga ng bill ng natin nila, no? Kasi yan yung producing power. Yun yung pinakamalaking bulto. May matakin na. Sa sige, halimbawa, binanggit ko yung almost 500 plus na total consumption ng kuryente. Tapos, as compared to generation charge, 900 pesos, almost 1,000 na ang babayaran? Grabe. For example, no? Si-round off na lang natin. Ang total average piso all in sa kilowatt hour. Kung lalagay mo yung generation charge sa mga 550, so almost 557, almost 60% ng average bill. Grabe, so yung pinakamalaking component. Yun ba, meron bang paraan para tanggalin na yan at i-solve na lamang yan ng Meralco o ng Napocor o no? Medyo, hindi. Kasi cost ng production yan eh. Talagang hindi maiwasan yun. Hindi naman sa amin napupunta yan. Hindi rin kami, nila charge yan eh. Yan yung halaga ng kuryente. Parang, kumbaga siguro paliwanag nila. Kumbaga sa sari-sari store, bumibig ka ng sardinas, wala din sa mga dealer o yung manufacturer. Tapos yung cost nun, iba ipapasa mo rin lang sa mga bumibili. Hindi naman ikaw yung nag-produce ng sardinas. Tindahan ka lang. Parang dinidistinct mo lang din sa neighborhood. So, bali yung production cost, ipapasa rin sa mga consumers. Tama po. Ang nalalabig lang sa amin na hindi malaw magmula nung nagdaan taon ng July, yung distribution. Akala ng marami, lahat ng nasisigil sa bill ng Meralco, nasipungo sa Meralco. Ang isa pa dito, yung system loss, yung pagkalugi, kami rin. Hindi mo pagkalugi system loss. Ano yun? Ang system loss kasi, ang kuryente, pag dumadaloy sa ating linya, merong sinatawag na natural line losses. Then heat yan eh. So, for example, yellow, nakuha mo ng sabihin na natin 100 kilos. Siyempre, during the process of transporting, merong portion na matutunaw. So, dating doon sa lugar kung saan sabihin mo na para mag-distribute ng yelo. May portion doon na wala na, naging 99 kilos na lang, for example. Pero siyempre, pag eventually, sinenta ko yan, sini-assume mo pa rin na at 100 kilos. Meron process na naturally wala. Pero hindi rin napupunta doon kahit sa Meralco. Isa na pupunta doon. Actually, it's still part of cost. Kaya lang, ang tawag na sa kanya, it's already a law. Grabe, no? Pero yung allowed siya under the law, ang mga electric operators mas at yung percentage na allowed system loss. Ang Meralco, 8.5%. If you go beyond 2.5%, the system loss level, siya ng Meralco yun. Pero kami, we're at all-time low sa ngayon. Less than 7% yung aming system loss level. Pag-isip na namin na may pababa yan. Grabe, no? Parang hindi ko tuloy, kaya laging sinisigaw at mga grabyada mga consumers. Dahil sa yung total production cost
yung cost of production, sinasalo at sinabalik sa mga consumers. Tapos nangahatag sa mga rich yung doon mataas. Doon sa total supply chain kasi Neil, maliban sa generation, may transmission din. Yan naman yung halaga na natin sa NDCP. Yan naman yung bago siyempre yan sa lahi ng mga distribution utilities, kailangan yan duman siya. Parang transmission company, no? Na siyang convert niya yung malalaking voltage. Tapos meron pang portion na process. Pero alam mo, Joe, on the positive side, ang magandahon nito, transparent. Alam na ang consumers kung paano hinahataw at sinisibak yung mga binabayaran ng mga end users, ng mga consumers na. At kung may talagang reklamo at meron talagang may food na dapat questionin, alam kung saan situmbukin. Manil, at saka ang electricity supply chain, lalo ang, basically yung supply chain, talagang medyo technical. Kaya minsan, may mga pagkakataon na medyo mahirap unawain. Kaya nga, ang lagi ko lang panawagan, maraming salamat sa mga ganitong pagkakataon. Sa mapaliwanag natin. Okay, medyo. Kung ang magiging desisyon ng Korte Suprema ay pabor sa hinihingi ng Meralco, anong mangyayari dito? Magkano ang aming babalik dito sa December and January na rate? Well, yun ang sinabi si Neil, no? Merong mga option naman na marahil gagawin, kasama na doon yung hindi naman masyadong magiging mabigat. Kasi at the end of the day, ano ba yung magiging madali para sa consumer? Pangalawa, very material siguro yung final namin comment with CRC. Maaari nga, hindi rin yung sexual sa stock market, no? Dahilan nga saka naman sa mga nakikita dito, makikita yung proof that kahit sa paano, magkaroon ng reduction din sa western prices. At kung magkaroon ng reduction, staggered payment yan, yung gradual, pausa-usa tayo ng babayaran, hindi biglaan. Pero dito, mukhang nami-interpret and misunderstood yung pahayag ninyo na hindi pa nito na nag-desisyon ng Korte Suprema at tumagal pa yan, magkakaroon ng malawakang brownout. Ang dating pa iba, maraming salamat sa pagkakang ma-clarify sila. Blackmailing, parang blackmail mo, parang, sige, hindi nyo desisyon na yan. Dari ka sa pareho, parang tayo lahat yan. Yun nga gusto ko lang ipaliwanag, medyo magkakaroon ng konting parang ang lumalabas na nananakot kami. Actually, Neil, siyempre kapag ikaw ay nagsahat ng imposition sa anumang korte, particularly sa Korte Suprema, sila lahat may mga posibilidad na lahat ng posisyon na maaari mong sabihin. So, nabanggit lang, sapagkat sinabi namin, sa paano kung yung mga generator ay hindi kamisayan dahilan nga sila may fuel cost din So, since na naabunuhan na nila yung kanilang fuel cost. Kasi sa pagkakataon na magkaroon sila ng financial constraint at yun lang fuel na bayaran na nila yun yung halaga ng cost ng fuel. At hindi na nila kami mabibigyan ng kuryente at hindi na nila kami masosikayan. So wala rin kami i-distribute. Ang isa pa dyan yun? Very, kumbaga, it's very dependent on what is generated from the gen what will do in so far as supplying power to us. Lahat ng namin yun ay accessibility na. Paano kung hindi kami supplyan? Kaya, yung sabang kaya yan, katulad yung sabang supply na yan, na magkagaling sa malampaya po sa Silinga Rizal. Mas mataas ka magsisilin sa inyo o babayaran ninyo pero sa hindi ka na backup fuel kaya magkakaroon lalo ng masamang senaryo. I think ang premise naman dito Neil, ang summer months mataas ang demand so siyempre kailangan din natin ng more power plant. It's probably
that or magkaroon tayo ng problema sa supply na siyempre wala naman may gustong magkaroon ng problema sa supply. So, minsan lang kailangan talaga natin unawain yung sitwasyon. Before siguro, well, in a way, before alluding to scenarios, parang talagang understanding lang. Siguro, kailangan lang intindihin. Kailangan pagkakain ng particular plant para ma-avert yung kakulangan sa supply. Okay. Siguro meron ng portion doon, pagkain nun, merong present. At the end of the day, siyempre, ang gusto naman ng lahat, merong kuryente. Okay, ito pa, may mga nagsisit sa atin, paano kayo unawain? Na ang sabi ng iba, dapat daw yung Meralco ipag-order na ng gobyerno kasi yan daw ang tunay na service mula sa gobyerno at hindi negosyo mula sa mga pribadong negosyanteng tulad ninyo. Well, kasi ang takeover normally pag may national emergency nila, yung situation natin was basically based on the rate nung nagdaang December at saka January. Wala naman tayong tuloy-tuloy na emergency situation. Parang sa amin, ang patanaw lang namin, of course, we provide the level of service from us. Na 24/7 na kuryente. Unlike in some areas siguro na yung reliability is crap. Iba naman yung level of service na provide namin. Parang hindi yata after yung ganun comment. Hindi ba kinukonsider na nasa emergency situation ng ang ating supply ng kuryente, especially ng Meralco at mga consumers? Wala tayong sa agriculture supply natin sa Amsterdam, bumalik na tayo dun sa normal level. And back to the levels we were in November for the shutdown of the pipeline. So, balik 2 buwan lang naman yung pinag-uusapan na yun. At nahanapan nga na solution. Okay, isa pang issue, Joe, Mr. Jacob Mariaga, sa issue naman sa buwatan, ano ang inyong pinaninindigan? Well, meron ng investigation nila na sinoconduct. Sinabi namin in the past, basically, there is already an investigation being conducted, so we will leave it at that. So naman talaga, paniniwala ko, all of the players in the industry actually did say. Yun lang ang kailangan siguro tingnan, meron kasing supposed to come online, nag-office, pero nakadesisionize pa ito, hindi dispatch. Yung mga siguro, yung mga nailahad noong hearing sa Senado. Kaya nga, kami, at yung aming pag-ilo, kami nung inabilitation, yung manifestation na siguro, pag-isiriran yung Western Rights. Ang nakakalito rito at saka ang gusto malaman talaga yung mga konkretong definisyon at kalkulasyon ng mga nag-imbestiga rito, lalo na Senado, talagang gusto naman sa buwatan, bakit hindi sampahan ang kaso mga dapat sampahan? Wala kaya itong na-establish nil. Yun na nga, kaya medyo bumalab silaw pa eh. Siguro hintayin na lang natin kung ano yung magiging findings. Kasi, siyempre, hindi magkakasa nila eh. Oo, diba? So, pero siguro, ang kailangan talagang himayin lang yung mga facts. At tingnan. Yun nga, at minsan, yung misinformation o yung mga yung mali-maling haka-hakan, hindi nakakagigdag din sa sana mabait ng unawaan. Yung punto na yan, yung anggulo na yan, hindi yan pinag-usapan sa Korte Suprema, kung hindi yan pinag-usapan sa Korte Suprema, yung pagtaas sa dagdag sa presyo ng kusinin sa kuryente. Hindi yan sa pagbuhatan na doon. Hindi ako pre-reveal kung ano yung proseso na ano kasi ang amin kung ano yung yun lahat namin. Pero yung para sa mga iba medyo pagpa-uminom mo alternative or anything. Okay lang. Kasi ng description, wala pa silang hinaharap ng formal na demanda laban sa Meralco sa isa na kabuatan kung talagang nagkarumar. Ngayon ito. Ito na kami nila. Ano kami, kapag yung bumibig ng power from the power producers, at kami sa merkado. Problema Hindi ito. kami nag-generate sa kuryente nila, nilinawin ko lang. Hindi po kami power producer. Kayo distributor. Opo. Ang problema dyan, siyempre, dawit ng Meralco, dawit ng ERC, dawit sa mga malampayag at yan, lahat na.
lahat na napakit. Kaya talagang hindi mo maiwasan, kundi dapat yung liwanagin yung isa sa bayaran. Ngayon, pagpanghuli, so liwanagin natin na magbaba ng presyo ng kuryente mineral sa ngayong Pebrero. Tama po. At magkano yung nasentimusan? 50 centavos po. Magiging itong sentimos. Maraming salamat, magandang mga John Don. Salamat, thank you.